Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung nasaan man kayo ngayon, pwedeng magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, no? Kung nasaan man kayo, mga kababayan natin sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Japan, at sa lahat ng OFW sa buong mundo. Ako si #WalkWithLaan at ito ang ating political deep dive na puno ng katotohanan, katatawanan at matinding pagsusuri. Ngayon pag-usapan natin ang mainit na issue, ang hamon ni Congressman Pulong Duterte kay PNP Chief General Nicolas Torre III na pumirma ng waiver para sa boxing match laban kay acting Davao City Mayor Baste Duterte. Pero teka, bakit kailangan ng waiver? At bakit parang laging may drama sa pamilya Duterte at PNP? Okay, kung gusto nyo malaman ang buong detalye, manatili kayo dyan dahil ilang mga minuto itong puno ng aksyon, katotohanan at konting biruan. Layunin natin, maabot ang 100,000 subscribers, kaya't i-hit na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan nyo sa Quezon City, Davao, Dubai o kahit sa London. O kung may extra kayo magpadala ng super thanks para mapanood natin ito hanggang New York at Sydney. Ang usapan ngayon si Pulong na parang cheerleader ng kapatid niyang si Baste. Hinamon si General Torre na pumirma ng waiver para walang legal na gulo kung sakaling mapuruhan si Torre sa boxing ring. Pero bakit nga ba umabot sa ganito? At bakit laging mainit ang dugo ng pamilya Duterte pagdating kay Torre? Tara, i-breakdown natin ito ng mas maayos kaysa sa isang Pacquiao-Mayweather fight. Okay, kamakailan, no? Sa isang podcast na Basta Dabawenyo. Diretsahang hinamon ni Baste si General Torre ng suntukan. Sabi ni Baste, matapang ka lang kasi may posisyon ka. Pero sa suntukan, kaya kita, no? Kaya kita, no? Talaga, ouch, ang tapang. Pero bakit nga ba galit na galit si Baste? Ang ugat nito, si Torre bilang dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong March 2025 dahil sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Okay, para sa mga Duterte, parang personal na atake ito, Pero teka, hindi ba trabaho lang ni Torre iyon o may mas malalim pang motibo? Okay, para sa mga kababayan natin sa Riyadh, Dubai at Toronto, isipin nyo kung ikaw ang nasa posisyon ni Torre, paano mo haharapin ang galit ng isang pamilyang kasing lakas ng Duterte? Pero bago natin husgahan si Torre, pakinggan natin ang side niya mamaya. So, sa ngayon, tandaan natin ang suntukan na ito, hindi lang physical na laban, ito'y laban, no? Ito'y laban ng prinsipyo at politika. Kung gusto niyong malaman ang susunod na kabanata, i-comment nyo Baste versus Torre sa baba at i-share sa mga kababayan natin sa Hong Kong at Singapore. Okay, ngayon pasok si Congressman Pulong Duterte sa eksena. Sabi niya, pirmahan mo muna ang waiver, Torre, para walang kaso si Baste kung mapuruhan ka, no? Grabe, no? Parang sini ito, mga kaibigan. Pero seryoso, bakit kailangan ng waiver? Ayon kay Pulong, para protektahan si Baste sa legal na pananagutan kung sakaling, mamatay si Torre. Kung sakaling matabong siya si Torre, at para lalong tumindi ang drama, sinuportahan din ni Pulong ang kondisyon ni Baste na magpa-hair follicle test, drug test muna ang lahat ng elected officials, kabilang si Pangulong Marcos. Let's break it down. Ang hair follicle test ay mas accurate kaysa sa regular drug test at ito ang hinintay natin para malaman kung sino ang malinis sa politika. Pero teka, bakit biglang drug test ang usapan? Simple Gusto ni Baste na patunayan na walang bahid ng droga ang pamilya Duterte at para rin daw maging magandang halimbawa ang mga opisyal. Pero aminin natin, parang diversion tactic din ito mula sa suntukan, napunta sa drug test. Nakakatawa din po ba? So ano sa tingin niyo, mga kababayan? Sa Cebu, Manila at Los Angeles, si Torre na parang action star sa PNP biglang nag-pressure. Sabi niya, sige, boxing match na pero charity event. Tapos si Baste, hindi ko kailangan ng charity, kailangan ko ng drug test. Talaga parang teleserye na nga ito, mga kababayan. Next episode,
DNA test pa kaya? Okay. Kung natatawa kayo sa drama, i-like na ang video na ito at i-share sa mga kaibigan nyo sa Sydney, Vancouver at Jeddah. Target natin 100,000 subscribers, kaya go na. Ngayon, pag-usapan natin si General Nicolas Torre III. Siya ang bagong PNP chief na hinintay natin para ayusin ang peace and order. Pero bakit parang laging siyang nasa hot seat? Si Torre ang dating CIDG director at noong March 2025, nanguna siya sa kontrobersyal na pag-aresto kay ex-President Duterte. Kaya naman, galit na galit, no? Kaya naman galit na galit ang pamilya Duterte sa kanya. Pero teka, let's be fair. Si Torre ay sumusunod lang sa utos, di ba? O may iba pang agenda. Ang problema, si Torre ay na-promote mula 2-star general diretso sa 4-star general na ikinagalit ni Baste, no? Sabi ni Baste, pabor-pabor lang yan, hindi merit, pero sagot ni Torre, kung titignan mo ang unang PNP chief ng tatay mo, ano? Si Bato de la Rosa, 1-star lang din noon, no? Okay. Torre, pero aminin natin, no, ang bilis ng promotion ni Torre ay talagang nakakapagtaka, no, sa Pilipinas. Normal ba talaga ang ganitong pagtalon ng ranggo? Okay, para sa mga OFW natin sa Qatar, Kuwait at Singapore, isipin nyo, kung kayo ang nasa PNP, tatanggapin nyo ba ang hamon ni Baste o dedmahan na lang? Si Torre game na game ha, pero may twist. Gusto niyang gawing charity boxing match para sa mga biktima ng bagyo, Nobel ha, pero parang may PR stunt din, di ba? Okay, ano ang tingin ninyo? Team Baste o Team Torre? I-comment mo sa baba at mag-super thanks para sa mga nasalanta ng bagyo. Ngayon, let's get serious. Ang laban ng Baste Torre ay hindi lang tungkol sa suntukan. It's about power, pride, and politics. Ang pamilya Duterte ay kilala sa kanilang strongman image. Si ex-President Duterte, si VP Sara, si Pulong, at si Baste. Pero ngayon, parang nawawala ang dating Duterte magic. Bakit? Dahil ba sa ICC case o dahil ba nagbago na ang politika sa Pilipinas? Sa kabilang banda, si Torre ay simbolo ng bagong administrasyon. Siya ang attack dog ng gobyerno ayon kay Baste. Pero let's analyze, kung si Torre ang sumusunod lang sa utos, bakit siya ang laging pinupuntirya? Hindi kaya dahil siya ang mukha ng PNP na hinintay natin para labanan ang krimen, pero napipilitang maglaro ng politika? Sa ibang bansa, tulad ng US at Canada, ang ganitong public feuds ay bihira. Pero sa Pilipinas, parang showbiz. Isipin nyo sa Dubai at Hong Kong, ano kayang iisipin ng mga OFW natin sa ganitong drama? Pero seryoso, ang usapang ito ay nagpapakita ng mas malalim na problema. Ang politika sa Pilipinas ay laging puno ng personal na laban imbes na policy debates, nagpapakita mas malaking problema. Ang politika sa Pilipinas ay lagi puno imbes na policy debates. No? Okay, kung titignan natin ang drug test na kondisyon ni Baste, ito ang magandang ideya sa surface, transparency at accountability. Okay, pero bakit kailangan iugnay sa boxing match at bakit si Pangulong Marcos ang laging nadadawit? No? Hindi kaya ito ay paraan para ilihis ang usapan mula sa ICC case ng pamilya Duterte? Okay, kung gusto nyong mas malalim na pagsusuri, i-subscribe na at i-share sa mga kaibigan nyo sa Makati, Davao at Milan. Ngayon ang $1,000,000 question, matutuloy ba ang Baste Torre boxing match? Si Torre todo ensayo na daw sa PNP Sports Gym. Talaga si Baste 37 years old, nasa prime niya, no? Si Torre 55 na, pero parang may fighting spirit pa rin. Pero seryoso, ang laban na ito kung matutuloy ay magiging Trilla in Manila 2.0, pero this time sa Rizal Sports Complex, hindi sa Araneta Coliseum, no? Ilisipin nyo mga kaibigan, si Baste na parang action star, no? Laban kay Torre na parang kontrabida sa teleserye. Pero teka, kung si Baste ang naghamon, bakit biglang may kondisyon? Para siya pa ang natakot, no? At si Torre na parang gustong-gusto ng spotlight, biglang naging Mother Teresa charity event daw. Classic Philippine politics, mga kaibigan. Pero let's be real, ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa kanila. It's about the Filipino people. Kung matutuloy ang boxing match, magkakaroon ng kita para sa mga biktima ng bagyo. Maganda yan, mga kaibigan ko. Pero kung hindi, isa na lang ang magpapamagsilang ito, no? Ano sa tingin niyo mga kababayan sa Zamboanga, Bacolod at Los Angeles? Okay, comment nyo prediction nyo sa laban. Sino ang mananalo at huwag kalimutang mag-super thanks para suportahan ang channel natin. Okay, ayan. Mga kababayan,
Binigyan natin kayo ng ilang mga minutong pagsusuri sa Baste Torre drama mula sa waiver ni Pulong hanggang sa drug test na kondisyon ni Baste. Anong natutunan natin na ang politika sa Pilipinas ay parang boxing match, punong-puno ng aksyon, pero minsan puro show lang. Si Pulong at Baste, sinusuportahan natin ang kanilang tapang, pero kailangan din natin tanungin, ano ang tunay na laban dito, Ang pride ba ng pamilya Duterte o ang kapakanan ng bayan? Sa kabilang banda, si General Torre ay hindi rin basta-basta. May punto siya sa charity angle, pero ang bilis ng promotion niya ay talagang nagdududa. Kaya naman mga kababayan, sa Manila, Dubai at Toronto, kailangan natin maging kritikal. Huwag tayong magpapadala sa drama. Tanungin natin ang mas malalim na issue. Paano natin mapapabuti ang sistema ng politika sa Pilipinas? O kung nagustuhan nyo ang pagsusuri natin, i-hit na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Singapore at New York. Layunin natin 100,000 subscribers. At kung gusto nyong suportahan ang mga nasalanta ng bagyo, magpadala ng super thanks please. Salamat sa inyong lahat at hanggang sa susunod na video. Mag-iingat kayo at keep fighting the good fight, no? Mabuhay ang Pilipinas!